Kaugnay pa rin sa ruling ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte, charter change daw na outright ang naiisip na solusyon ni Senate President Tito Soto. Impossible dream na raw kasing maituturing ang impeachment ngayon, lalo na't unanimous ang naging boto ng mga mahistrado at ni wala man lang daw na dissenting opinion. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kahit pabor man o hindi, mali man daw o tama ang naging desisyon ng Korte, kailangan pa rin daw yang tanggapin at igalang. Ayon pa kay Lacson, mahalaga na respetuhin ang rule of law. Pero para kay ML Party List Representative Laila De Lima, kahit ideklara ng unconstitutional ang naturang mga artikulo, hindi pa rin inaabsuelto ng Korte ang mga akusasyon laban sa bise. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, kung House rules ang pag-uusapan kaugnay dyan, hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos. At ang ilang legal experts naman hati ang opinyon kaugnay ng huling desisyon ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Rene Sarmiento sa programang Storycon ng One News, pinahina raw ng naturang desisyon ang proseso ng impeachment sa bansa. Paliwanag ni Sarmiento, mas mahirap na raw mapanagot ngayon ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Samantala, iginiit naman ni Attorney Israelito Torreon sa panayam sa ating programa na hindi nagdagdag ng bagong hakbang ang Supreme Court sa impeachment process. Ayon kay Torreon, nilinaw lang daw ng Korte ang matagal ng bahagi ng patakaran ng Kamara. Para naman kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, hindi raw mahirap sundin ang naging desisyon ng SC. Pero paliwanag ni Ascuna sa programang Morning Matters ng One News, magkakaroon ng problema kung susuwayin yan ng Kamara. Maaari raw kasing mauyan sa banggaan ng kapangyarihan ng Kongreso at Korte Suprema.